fast car driver cannot race without his racing car, but a good treasure hunter can operate without his metal detector only by the use of his knowledge, wisdom, and prowess in treasure hunting codes insights. Magandang araw sa inyo mga ka-TH all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Kahit gabi ay umaaraw pa rin dito sa ating channel Surigao Sun at ako'y magbigay-pugay muna sa aking mga taga-subaybay, avid viewers in my channel. Kumusta kayong lahat? Nasa mabuting kalagayan ba kayo? At sa aking mga visitors na bago pa lamang nakapanood ng aking channel ay welcome, and please don't forget to subscribe to my channel for more videos. At ang ating tatalakayan ngayon ay padalang picture ng ating ka-TH. Ito ay footmark na right foot, sign of Korean soldiers buried treasure right here in the Philippines during the World War II. Ating tunghayan ngayon na. Alright guys, ating umpisahan ang pag-decode ng picture na ito. Ito ay padala ng ating ka-TH sa aking channel at akin lang ipaalaala sa inyo guys na random lang ang pag-pick up ko sa mga padala niyong picture kung saan yung makita ko na medyo talagang legit signs na man-made na mga carving or symbols on the stones. Yun ang inuuna ko. At saka yung iba na medyo natural lang gawa ng kalikasan na mga signs. Yun ay sa huli ko na tatalakayin. Okay? So ito muna kasi ito ay talagang legit sign naman na codes and symbols for Yamashita treasure. At ito ay isang Korean codes kasi ang Korean ang nagbaon ng Yamashita treasure na mayroong gamit na foot sign, yung paa. Ito ay kanan na paa. So, ang kanan na paa meaning there is a volume of treasure. Maraming treasure to pare. Brother. Congrats. At yung site mo ay there are volume of treasure. Ganyan. Kung volume, marami yan. Hindi lang isa. At hindi lang dalawa. Pero sa tingin ko sa diagram na ito sa codes and signs na nandito sa bato ay merong dalawang big deposit. Ito. Kasi ang meaning ng ganyan, circle na may dot, yan ay treasure on the spot. On the spot. Yan talaga sa lugar na yan. Treasure on spot. Parang jackpot yan. Nasa lugar talaga ang treasure. Dalawang item or dalawang massive item ang nakabaon dyan. Kaya lang ang problema ay saan natin hanapin na direksyon. Tingnan ba natin ang paa? Ngayon, ang paa ay walang mga ano bang tawag nito sa Tagalog? Mga hintuturo, hinlalaki. Toes sa English. Walang toes. Ang paa, ganyan lang. So meaning wala siyang direksyon. Kasi kung may ano yan, may toes ganyan, ang direksyon ay papunta doon. Ngayon, ang distance nito guys ay kunin natin ang inches. Measurement ng paa. Ang Korean foot ay nasa 8 at pinakamalaki na yung 10 inches na size ng Korean foot. Kaya ang distance ng foot sign na yan, kung i-convert natin sa meters ay 8 to 10 meters. Ang distance. Ang problema, saan ako pupunta? Doon? Doon? O dito or sa baba. Yan ang problema natin guys kasi there are 4 possibilities ng direksyon. Ngayon tingnan natin yung mga indicator sa itaas. Ito
Ito ay indicator ng distance. Dalawa yan. Kasi, bakit nasabi ko na dalawa ang indicator ng distance? Kasi ito na distance, itong malaking butas. Kulayan natin ng ibang kulay. Ito na butas, ito ang distance ng treasure na ito. Kasi ito ay treasure 1. Ito yung treasure 2. Or baliktarin natin kasi mas nauna tong sa babae. So ito yung treasure 2, yung pinakamalaki, at treasure 1 na medyo maliit. Bakit nasabi ko na maliit lang treasure 1? Kasi ang kanyang indicator dito na distance ay maliit siya na butas. At sa bawat butas na yan, ang distance niyan ay 5 feet. Korean. Kasi Korean code ito. So 5 feet lang yan. Kung Japanese ang nagbaon yan, 10 feet ang kada butas niyan. So ito, matagpuan sa ika 10 feet. Sa 10 feet ito siya matagpuan. Ang pangalawang hukay ay nasa 10 feet. Naku, kung tama ako, brother. Swerte ka. Kaya panoorin mo ito ng walang kurap-kurap. Okay? So, ulitin natin. Itong butas na 5 feet, ito, kulayan na naman natin ng iba. Itong 5 feet ay ito yan na distance. At itong 10 feet ay ang pangalawang item. Ito yan. Ngayon hindi pa natin natukoy ang exact direction, di ba? At para matukoy yan ay lagyan natin yan ng linsa or rope straw. Dito guys, kulayan natin ng iba na naman. Ang linsa ay kulay dilaw. Ayan. Itama natin sa gitna ng mga butas. At idiretso natin ang linya papunta doon. Ayan. At hanapin natin ang 5 at saka 10. Ayan, sa 5 hukay tayo. Test dig of 2 meters. Kung may makita na tayo na palatandaan, tuloy-tuloy na ang paghukay. Hanggang sa 7 meters ang pinakamalalim niyan. 7 meters lang. Huwag ka nang lumagpas sa 7. Kasi ito ay hindi imperial treasure. Ito ay sa mga eskalawag silang doon na mga yung medyo may ranggo din na mga halimbawa sarhento, ganyan ang nagbaon yan. Kasama yung kanyang squad. So itong pangalawa is 10 meters dito yan. So dalawang hukay ang gawin para sa dalawang deposito. Ngayon, ang problema guys ay meron akong nakitang danger. Saan ba yung danger? Kulayan natin ng pula ha. Ang danger ay kahit na malabo ang mata ko, ay nakita ko siya ito. Nakaikis siya, nagaganyan. Tapos, meron siyang bilog. Ayan. Well guys, this is a sign for booby trap. Kung hindi man yan chemicals, ang booby trap dyan ay mga tripwire na nakakabit sa granada. At pag natamaan natin yung wire, hindi yung wire na may voltahe, yan ay mga parang tie wire na asero, hindi na nabubulok o hindi kinakalawang. So ito yung sign ng booby trap. Kaya ingat tayo. Merong dalawang booby trap. Bakit nasabi kong dalawa? Kasi parang may dalawang dito kung tingnan nyo guys. So bawat isa nito, ito at ito, ay meron niyang booby trap. Karamihan ng booby trap ay yung landmine. Pag naapakan natin yun or may pressure na tatama sa kanya, sasabog yung landmine. Yan lang ang common na booby trap sa treasure hunting. At yung chemical booby trap naman, poison chemical, ay binubuhos na yan sa mga boxes. Pag mayroon ng gold bars, huwag kaagad natin hihipuin yung mga gold bars. Magsuot tayo ng gloves at ibabad mo na yun sa tubig or sa suka para mawala yung kanyang
ma-neutralize yung poison or chemicals. Alright, okay, so atin lang ganyan. Alright, at balik na naman tayo. Atin lang i-rewind sandali, okay? So ito guys ay sure sign na ito. Ito ay legit sign kasi yung butas ay encircle siya, ganyan. Ayan, meron siyang tool mark talaga. Ito, kung nakita nyo, yan ay tool mark. At ito rin, yan ay tool mark papunta doon. At ito ay nakaturo din dito sa circle na to. Ayan. Itong dalawa ay naka-align kasi meron siyang tool mark na ganyan. Naka-align yung dalawa. Kaya ang direksyon sa tingin ko, kasi meron siyang mga linya dyan na tool mark, ay ganito talaga guys. Kunin natin ang mga sentro nito. Tapos lagyan natin ng linsa or nylon papunta doon. Ayan, straight na yan. So yung linya na yan, yan ang ating direksyon papunta sa treasure. Okay, so yung unang deposit, ito yung una. Pangalawa ay maliit lang siya na quantity at siya ay makikita natin sa 5 meters distance. So galing dito sa bato 5 meters, example dito ang 5 meters. Hukay tayo dyan guys. 2 to 7 meters ang lalim. Pag wala sa 2 meters, nasa 7 meters siya. Okay, at itong pangalawang treasure on spot, ito, kasi ulitin natin, ang ganitong sign ay yung bilog na may butas, yan ay treasure on spot or spot treasure. Jackpot, nandyan ka agad, spot treasure. So itong number 2 treasure hole or itong spot ng number 2 ay matagpuan natin sa 10 meters or 10 yards papunta doon. So dito, halimbawa dito, ang ika-10, ika-10 meters, yan. Okay, so ang meaning ng paa dito, kasi wala siyang mga toes, nagaganyan lang siya. Meaning wala siyang direksyon, pero kung may toes siya, ganyan, ang direksyon niya ay papunta doon. Ngunit siya ay empty, tulad ng pagong na sign kung walang ulo, meaning dyan lang siya. At hanap tayo ng ibang direksyon, okay? At sa nakita ko ay merong danger ang treasure site mo, brother. Kasi kung tingnan mo ito ulit, kung ito ay naka-X or plus na ganyan, tapos meron dalawang butas dyan, ayan. Kung tama ako dyan, yan ay booby trap. Ito ay booby trap sign. Kaya ingat, kung maghukay tayo, magdala tayo ng metal detector para i-detect natin pag may tumutunog, meaning may metal. At hindi lahat ng tumutunog ay treasure or gold. Ang iba dyan ay mga landmines, granada, tripwire, at booby trap. Okay, so sa bawat after 2 meters, sa bawat pag strike natin ng ating mga bara or mga tools, mga digging tools, ay ingat tayo sa mga tatamaan natin guys, kasi after 2 meters malapit na tayo sa treasure. Okay, doon lang tayo abante at mabilis sa 1 to 2 meters, pero pagdating natin sa 2 meters pababa, medyo dahan-dahan ang hukay para walang tatamaan na booby traps. Okay, so ito na guys, ang meaning nito na paa na walang mga fingers, yan ay volume of treasure. So kung volume of treasure, volume meaning marami talaga. Treasure in volume. Ayan. Ito yun guys, ang meaning niyan. So okay na tayo, good na. Kuwang-kuha na at napakadali.
Kasi merong guide dito na nakita natin yung mga tool mark na papunta talaga doon ang direksyon niyan. Kasi kahit tingnan natin sa mga indicator, kung ito rin i-align natin itong dalawa, kahit tingnan nyo guys, pag i-align ko itong dalawa, ayan o, papunta tayo doon. Pareho rin ang direksyon niya sa ito. At ganun din, 5 to 10 meters. So 5 dito, 10 meters dito. At magkatabi lang yan ng, kung dito ka maglagay ng yung nylon or linsa, ay nasa isang dangkal lang ang pagitan yan. Kaya tatamaan talaga ang hukay. Kahit dito tayo mag-align sa dalawang butas na to, or kahit dito, ay tatamaan talaga ang treasure spot. Kaya ano pa bang sasabihin ko guys sa inyo at sa may-ari ng picture na ito? Sana makabalita ako ng maganda sa inyo, brother. Okay, pero alam nyo ba guys na ang mga Korean or yung mga Hapon, yung Japanese Imperial Army, kasama na kasi dyan ang regimen ng mga Koreano sa Japanese Imperial Army. At alam nyo ba na mahilig ang Hapon sa mirror image, yung binaliktad? Tulad ang mga mapa nila, yan ay mga baliktad na mapa. Ginagamitan niya ng oil para mag-transparent, at doon sa likod titingnan yung mapa. Baliktad. Kaya kung yung ating decoding kanina, that is one way, ngayon gagawa tayo ng another way. That means two-way decoding ang gawin natin dito. At atin yan i-mirror image. Okay? So kung baliktarin natin yan, ganito ang mangyari niyan. Baliktarin natin yan guys ha. Okay, tingnan nyo ang mangyari niyan. Baliktarin natin yan. Ayan. So ganito ang nangyari niyan guys. Baliktad na siya. Yan ay ang tinatawag na mirror image. Okay? So ngayon ang direksyon ay pababa na. Papunta na tayo dito sa baba. Kaya itong dalawang treasure spot dito, ito ay hindi na natin doon makikita sa ibabaw. Ngunit kung lagyan natin yan ng linya, yan ay ganyan na. Pababa na siya. Papunta na siya ng south. Okay, at itong dalawang butas din dito na indicator ng distance ay ganun din, pababa na rin siya. Ayan, kahit lagyan natin siya ng linya, ay pareho ang kanilang direksyon nitong dalawa. Ito, tsaka ito, ay pareho ang kanilang direksyon papunta doon. So 5 to 10 meters or even yards pwede, papunta sa south or pababa. Okay, so ito yung foot. Di ba guys? Very genius solution, di ba? Kasi kahit nga yung arrow nila, pag ganitong arrow guys, ano sa tingin nyo? Ganyan, pag maraming ulo na arrow, yan ay reverse arrow papunta sa likod. Kahit yung isda na sign nila, ganyan, pag makakita kayo ng isda na maraming ganyan, tapos dito yung ayan, isda yan, ang direksyon niyan ay opposite, pabalik. Kahit yung flag sa map, sa Japanese map, yung flag nila yan, pag nakaganyan yan ay eksakto yan, hindi mirror image ang mapa. Pero pag ang flag ng mapa ay nakaganyan, baliktad, facing left, meaning mirror image ang mapa, meaning baliktarin ang pagtingin sa mapa. So very uncanny, napaka galing gumawa ng mga puzzle ang mga Korean at Japanese soldiers sa pagbaon ng kanyang treasure. Okay, kuha nyo ba guys? At baliktarin natin ulit ito. Kung makita nyo ay ganun din ang solusyon. Pagbaliktarin, ang direksyon ay pabalik na tayo sa itaas. At napansin nyo ba ito guys? Meron pala akong nakitang isang guhit dito na mahaba. Ito, ayan.
So ang isang guhit na mahaba, yan ay 10 meters distance yan. So eksakto talaga tayo, dito ay 5 and then 10. So meaning to say, tinubli niya ang indicator ng distance dito. Naglagay na naman siya ng isang guhit para talaga malaman na nasa 10 meters ang digging site or digging spot. Kaya lang ay remind ko uli, tingnan nyo ito kung ito ay nakaganyan ba talaga. Kung ganyan ang itsura niyan, kahit nakaganyan yan, yan pa rin ay booby trap sign. Pero kung nasa gitna lang nakaganyan, yan ay treasure. Pero kung malaking X or malaking plus, yan ay sign for booby trap. Marami nang nakahukay ng ganyan na mayroong booby trap tapos mayroong ganyang sign. Kaya yan talaga ay sign ng booby trap. Advice ko ay relax muna tayo ngayon kasi rainy seasons. Pag rainy season, mahirap maghukay, maraming tubig. At minsan or karamihan sa nangyari ay mag-bar down or babagsak yung ating tunnel. Yung ating hukay, kahit vertical tunnel yan, babagsak yan dahil sa lakas ng ulan. At magiging water trap pa yan. At lalong babagsak sa ilalim ang ating treasure box kung maraming tubig, di ba? At mahirapan tayo sa paghanap. Kaya sa akin lang ay i-secure nyo lang ang lugar nyo. Huwag nyong papasukan ng ibang treasure hunter. At kagawa kayo ng kasunduan sa may-ari ng lupa na kayo lang talaga ang maghukay niyan o sa inyo talaga ang project na yan. Kailangan may kasunduan talaga kasi kung walang kasunduan, bigla na lang kayo ipahuhuli ng may-ari sa lupa. Ipahuhuli kayo kahit wala kayong nakitang gold yan. Kaya kailangan may kasunduan at eksakto at parihas ang sharing sa may-ari ng lupa at sa treasure hunter. Kahit yung treasure hunter ay siya yung napagod, siya yung gumastos, yung treasure site naman ay sa may-ari ng lupa, di ba? Kaya kailangan patas lang talaga ang hatian dyan. Wala nang 60 to 40, 70 to 30. Wala na yan. Gobyerno style yan eh. 70 to 30. Kailangan patas. 50-50 talaga yan. Sa may-ari at sa treasure hunter. Okay, at sana malinaw ang lahat. At napakalinaw ng treasure sign na yan. Malinaw ang meaning, malinaw ang direksyon. Harinawa. Sana ay maibigay na sa atin or sa inyo or sa iyo ang minimiti. Pero huwag masyadong mag-isip ng advance. Kasi marinig kayo ng alam na natin mga tagabantay. At hindi yan ibibigay kung makita nila na medyo dark yung ating heart, yung ating plano ay medyo wala sa hindi maganda, ay tayo'y marinig ng mga tagabantay niyan. At hindi yan ibibigay kasi ibibigay lang yan sa medyo mga malinis ang puso. Kahit yung mga treasure hunter ni Marcos noon, hindi sila nag-iingay, nagre-ritual muna sila, nagdasal para hindi magagalit yung mga tagabantay dyan. Alright, time for me to go. Maraming salamat sa inyong panonood, guys. May the blessings be with you and don't stop chasing for your golden dreams. Surigao San, magpaalam na. Ciao for now.